Nang kanilang buksan ang silid tulugan, natagpuan nila ang tunay na Yamada Masaki. Maraming beses na sinaksak, nakahandusay sa sariling dugo at wala ng buhay. Kung patay na si Masaki, sino ang lalaking tumakas? Posible bang siya ang pumatay? Pagkabatid ng pulisya sa sitwasyon, agad silang nagsimula ng habulan. Ngunit mabilis na nakatakas ang misteryosong lalaki. Mula pa lamang sa simula, humarap na ng matinding pagsubok ang investigasyon. Ang lalaking tumakas ay malinaw na ang pangunahing sospek, ngunit nakalusot ito mismo sa harap ng mga pulis. Wala nang ibang magawa ang pulis kundi balikan ang eksena ng krimen upang maghanap ng iba pang ebidensya. Ngunit kakaiba ang lugar. Hindi ito mukhang pinangyarihan ng marahas na krimen. Halos walang bakas ng pagkikipagbuno. Parang matapos maghalongkat, maingat pang nilinis ng salarin ang buong lugar. Walang fingerprint, walang yapak, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Tanging ang katawan ni Masaki ang nakahandusay sa dugo. Sa sulok, natagpuan ng pulisya ang mga ginamit na sandata, isang pipe wrench at utility knife na puno ng dugo, pati na rin ang isang coat, face mask at gloves na panlaban sa lamig. Ngunit hindi nila makita ang katawan ni Kihoko. Kinabukasan na lamang nang buksan ng isang pulis ang kabinet sa silid-tulugan. Nakita nila ang bangkay ni Kihoko na nakabalot sa kumot. Siya ang unang pinaslang. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay matinding palo sa ulo gamit ang wrench na nahanap din sa loob ng kabinet. Kasama rin sa kabinet ang alagang pusa ng pamilya Yamada. Pinaglalaslas ito ng salarin at iniwan sa ibabaw ng mga kasangkapan ng krimen. Bukod sa dugo ng tatlong biktima, may isa pang sample ng dugo sa mga bagay na naiwan. Malamang ay mula ito sa salarin. Agad itong ipinadala sa laboratorio para sa DNA testing. Kinumpirma ni Isaw na nawawala ang 200,000 yen na pera at isang mamahaling relo. Sa kaunting halagang ito, walang alinlangan ang salarin na pumatay ng dalawang tao. Ayon kay Isaw, bigla siyang inatake pagpasok niya sa bahay. Swerte siyang hindi napuruhan. Nakipaglaban siya saglit ngunit sa huli ay tinalo siya. Tinali at tinakpan ang ulo ng tela. Dahil sa matinding pagdurugo, nanlalabo ang kanyang ulirat. Doon niya napagtanto ang tinutukoy ng salarin na hindi pa tapos ay ang paglilinis ng lugar. Mga 2 oras pa ang lumipas bago muling nilapitan ng salarin si Isaw at paulit-ulit niyang tinanong kung nasaan ang pera. Napansin ni Isaw na hindi bihasa sa wikang Hapon ang lalaki. Hindi siya nagsasalita ng buong pangungusap at gamit lamang ang mga simpleng kataga tulad ng nasaan pera, hindi pa tapos, anong